Okay na po ang aking monetization. Nawala na po ang aking violation na connected entity violation. Yes! Hello! Masayang araw sa lahat. Yes, nakikita niyo po na masaya po ako ngayon kasi po may dahilan kung bakit ako naging masaya. Ayan. Itong video po na to ay papakita ko po sa inyo kung bakit ako naging masaya. Grabe. Parang akong nabunutan ng tinik. Alam niyo ba yun, guys? So, wag na po tayong magpaligoy-ligoy. Masaya po ako dahil po dito. Ayan! Natutuwa po talaga ako. Grabe. Yes po. Okay na po ang aking dashboard. Okay na po ang aking monetization. Nawala na po ang aking violation na connected entity violation. Yes! Sobrang saya ko po. Dati po ito siya. Ayan. Okay. Tapos kaninang umaga lang po, November 8, kaninang umaga, pagbukas ko ng aking Facebook, dire-diretso ako sa aking dashboard at ito na nga po ang aking nakita. Ayan, guys, natutuwa ako. Alam niyo po, kahit po siya ganyan, no, sobrang tuwang-tuwa po ko. Grabe, para po akong nabunutan ng tin. Wow, ito na ba yun? Grabe, ang tagal ko nitong hinintay. Yes po, nagkaroon po ko ng violation kay Boss M na connected entity violation. Guys, itong video na to is, alam ko madaming makaka-relate nito, no? Alam kong madaming naghahanap ng solusyon dito sa connected entity violations. Kasi nga guys, kahit ako, naghanap na ako ng mga videos, naghanap na ako kahit saan, kung ano ang dapat kong gawin dito sa violation na ito. Naghanap na ako sa YT, nakaabot na ako sa Indonesia na salita, sa India, umabot na ako doon guys, mahanap ko lang ang solusyon dito sa violation na to. Pero guys, wala po talaga akong nakita na solusyon dito sa connected entity violation. Kaya itong video na to guys, alam ko madaming makaka-relate nito kasi kahit big content creator na panood ko sa YT na nagkaroon din po sila ng ganitong problem, connected entity violations. Ano nga po ba ang napinsalang dulot nito sa ating account, sa ating dashboard? Well, ang connected entity violations guys, ito lang naman po yung ito siya. Ayan. Ayan po yung aking account dati, yung dashboard ko. Ayan po siya guys. Ayan guys, alam nyo pa guys kung ano ang epekto ng connected entity violation sa ating mga account. Maapektuhan po nito guys ang ating monetization tools. Kung ano man po ang ating mga monetization tools, maapektuhan po yun. Yung sa akin po is stars and then subscription. Ayan. Maraming makaka-relate nito, no? Tungkol dito sa connected entity violation, madami po talaga siyang makaka-relate kasi nga po madaming tao ang naghahanap ng solusyon tungkol dito. Tsaka guys, dagdag ko na rin, no, kung ilang days ako na nagkaroon ng connected entity violation. Guys, nagsimula po ako magkaroon ng connected entity violation noong August 16. Tapos naging okay po siya. Ngayong araw lang po kanina umaga, November 8. So hindi po siya guys umabot ng 90 days. Kaya kung doon sa mga tao na nagkaroon ng ganitong connected entity violations, guys, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy niyo lang po. Palagi lang po tayong mag-upload ng video sa ating mga accounts para na lang po tayo na mag-upload. Yan lang po yung may papayo ko sa inyo guys. Para mawala na rin po yung yung mga violation ninyo, para mawala na rin po yung violation ninyo guys. Mag-upload lang po kayo ng mga videos, original videos po. Ayan. Para kahit paano, mawala na po ang inyong mga violations. Ayan guys. Sana na may natutunan kayo sa aking tutorials. At kung gusto niya pa po malaman ng tungkol sa connected entity violations, follow and share.